The more na nagsasaya kami, ako personally, the more akong nakakakitaan ng unti-unting paglaho ng liwanag sa buhay ni Dave. Naku, Dave, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa buhay mo. Alright. Pasensya na kung ako'y natatawa na agad. Hindi pa ako nagsisimula, ano. Kasi nagkalabasa na. Nasopla na naman. Ay, nako, Mr. Stephen Montialto, sir. Alam nyo, inuubos nyo po yung kredibilidad ninyo sa patuloy ninyong pagsisinungaling. No? Diretsahan ko na, sir, na sinasabi na kayo po yung nagsisinungaling. Kasi, ayan, pinakita na mismo, no, sir, pinakita na po yung katibayan, no, na mali ang sinasabi ninyo doon sa demand letter na galing pa sa inyo. Ha? Opo, maaring hindi ikaw nagpagawa, pero kayo po, no, ang mga nagplano niyan. 'Di ba ipinagmamalaki yan ng inyong vlogger na si Lovely Daisy? Kaya lang po, bakit ganon yung nangyari? Ano yun, sir? Anong nangyari? Bakit kayo mismo pinaniwala nyo yung sarili ninyo na walang with sidecar na nakalagay doon sa demand letter? Tapos, ang lakas pa ng loob ninyong questionin ang kredibilidad ng mga manalastas. Sir, ako na po ang nagmamakaawa. No, ako na po nagmamakaawa sa inyo. Umamin na lang po kayo sa maling nasabi ninyo. Hindi po masamang umamin. Kasi the more nyong ginagawa yan, the more nyong nilalagay sa kapahamakan ang alaga ninyo. No? Si Dave ang nasisira po, sir, sa ginagawa ninyo. Akala ko ba mahal ninyo yung inaanak mong yan? Pero bakit, sir, ganito yung pinapakita mong asal? Bakit ganito ka humarap sa mga ibinabato sa yung mga question? Yan, sir, yung gusto nyong ipakita? Yan, sir, yung gusto nyong gawing example sa inaalagaan ninyo? Na gusto nyong palabasin kahit na anong mangyari, Dave? Panindigan mo yung sinabi mo kahit mali pa yan. Ganon, sir, yung interpretasyon ng ginagawa ninyo ngayon. No, na kayo mismo, alam ninyo na may pagkakamali na, pero pilit nyo pa rin pong binabaluktot. Yan po ang pinapakita ninyo sa batang inalagaan ninyo ngayon, which is very much opposite sa ipinakita at ginawa ng manalastas. Sir, kung wala po kayong hiya, no, sa sarili nyo, bigyan nyo po ng kahihiyan yung inaanak nyo. Kasi kung nasisira kayo, mas nasisira siya. Bakit? Kasi ano ang sasabihin ng tao? Yan! No? Dave, sa ganyang klase mong tao, ipinagpalit si Ramil. Sir, ganun po yung maririnig nyo. Masasabihang mali kayo, pero mas ang dating kay Dave. Matatanggap nyo yun, sir? To prove what? Na hindi kayo sumusuko? Sir, wala pong problema sa pag-amin kung kayo ay alam nyong mali. Kasi pagtutuwid po yun. No? Pagtutuwid po yun. Hindi yun po para maapektuhan ang ego ninyo o ang pride ninyo, dahil iyan yung nilalaban ninyo, sir. Ganun po ang nangyayari sa inyo. Lumalabas po na talagang ubos na ang kredibilidad. No? Wala po kaming pakialam, no, sa kredibilidad ninyo kung maubos man yan. Ang sa amin po, tignan ninyo
tignan niya na po ninyo yung inaasal ninyo, yung mga pinagsasabi ninyo, yung ipinapakita ninyo diyan sa sinasabi mong matalino, guwapo, no, lahat na. Kasi isa po siya sa nakakasaksi. Oo, hindi siya nanonood or wala siyang sa SOCMED. Pero sir, pag nalaman niya yan, ano sa tingin niyo ang magiging epekto sa kanya? Yan sir yung dapat ninyong isipin. Hindi po yung masagot lahat ng binabato namin sa inyo. No? Kabilang na kaming mga vloggers at ang mga manalastas. Kasi hindi po sir kami rumiribat para lang po inisin ka, galitin ka, o pagtawanan ka. No? Ako po, ginagawa ko to para po kayo mismo makita ninyo yung mali nyo. No? Hindi po masamang umamin kung kayo po yung nagkamali na. Kasi po sir, maling-mali na kayo eh. Kitang-kita na po ang pagkakamali ninyo. Pero pinilit nyong itinatama. For what? What is your point? Di po ba? Oh, ano pa po ang punto ninyo? Kasi sir, tignan mo itong sinabi mo ha. Tignan mo to sir. Manood ka ha, sir. Ito sir, ito yung sinabi mo about kay Tech Jun. Diba? Na-content ko na yan. Diyan pa lang, sinabi ko na hindi ako naniniwala na nagkamali ng basa si Tech Jun. Pero yan po ang sinabi ninyo. Sir, ano? Nabasa nyo ba, sir? Yung inyong demand letter? O pinabasa ba sa inyo, sir, yung demand letter? Ang lakas ng loob ninyo sabihan si Tech Jun ng ganito. No? Kinwestiyon nyo pa yung kanyang eyesight. Sir, kahit sir malabo yung mata, no? Kahit na alisin ko yung salamin ko, sir. Papatunayan ko sa inyo. Teka, palitin ko lang muna yung video ko para makita natin. Sir, malabo na sir ang mata ko. No? Pero kapag ito nilakihan ko, ayan sir, demand for return of motorcycle with sidecar. Wala sir akong salamin yan. Nilakihan ko lang. Sir, yan pa yung pinaka-subject matter. Sir, naka-bold letter. No? Nasa malaking titik ang lahat ng letra ng title ng inyong demand letter. No? Sir, wala akong salamin, nahihirapan ako pero nilakihan ko lang pero basang-basa ko pa rin. Sunod natin, no? Wala salamin niya, sir. Malabo mata ko talaga. Kaya ako, hindi pang pogi points yan. Talagang malabo, sir, ang mata ko, no? Mabasahin ko, sir. I'm writing in behalf of my client, Mr. Lordy Biel Espinosa Ditalo, the lawful owner of the motorcycle with, ayan, inulit na naman, sir, sidecar, described as follows. Sir Stephen, mahabag na po kayo sa sarili ninyo. Sir, maawa na kayo, sir, sa sarili ninyo. Tapos, babalik ko na ha, yung asabi. Ha? Tapos magsasabi kayo ng ganito kay Tech Jun. Sa live ko, sir, kagabi, kinwestiyon ko pa, pati si Pony Alde. No? Yung bayaw. No? Ni Ramil, kung si Tech Jun ba ay nakakaintindi ng English. Di ba? Sir, yan in fucking bold letter. Pasensya na po, nakakapagmura ako kasi
Hindi ko alam kung paano nag-come up sa ganitong statement niya, no, si Mr. Monte Alto, no, na talagang sa demand letter ng lawyer walang motorcycle with sidecar. Putang ina, ano to, sir? Ano yung nakasulat? No? Kasi pwedeng W/O. Yan, without. Abbreviation yan. Sir, wala akong nakikitang slash. No? Wala akong nakikitang O sa with. Sir, Stephen, baka sir, kailangan ninyong papalitan yung salamin ninyo. Mr. Stephen, baka kayo po kailangang mag-upgrade ng inyong salamin sa mata. No? Sir, kailangan nyo. Kasi sir, the title itself is in bold letter. No? Para po hindi magkamali ng pagbasa. Then, doon sa mismong content ng letter, minention uli sir, with a sidecar as described. No? As follows. Dinescribe pa sir. Sir, please lang po, no? Maawa po kayo sa mga viewers ninyo na patuloy ninyong niloloko. Kailangan nyo sir ng sponsor. Kailangan nyo po ng tutulong sa inyo sa pagsuporta dyan sa sikat nyong idol na ayaw nyong i-vlog. Ayaw nyo nang i-vlog dahil pinoprotektahan ninyo. So kailangan po ninyong magtulong-tulong para sa sponsor. Tapos sir, ganito yung mga ginagawa ninyo, statement ninyo, ganyan. Tapos ang ebidensya. Sa malamang sir ngayon, nagagalit yung attorney ninyo. No sir? Malamang. Baka nase-sermonan kung sino man magpakita ng ibang ORCR ng motor na ginamit. No? Baka nga po ito'y hindi pa ORCR ng ng motor na yan kasi with sidecar di ba? Pwede kasing hindi ito nga ang magiging ORCR, no? Hindi ko na kasi medyo nagputol-putol yung live kanina nila Tech June di ba? Pwede pong kasi iba, for sure ako, iba yung ORCR ng motor na may sidecar at iba rin yung ORCR ng isang single motor. Di ba? Hindi ko po kasi masyadong napanood kanina dahil nagputol-putol Hindi ko alam kung nabanggit din po yun. No? Pero sir, yung kayo nagbigay ng maling impormasyon sa lawyer ninyo, naku po, baka kayo po yung napapagalitan na ng lawyer. Baka po naghahanap na ngayon kayo ng ibang lawyer. No? Kasi napahamak nyo pa yung taong tumutulong sa inyo, yung taong kinuha ninyo na didepensa sa inyo. Siya mismo ngayon nagkaroon ng doubt sa inyo. No? Yan sa mga kasama mo o sa mga inuutusan mo sir, no? Kahit na hindi ikaw yung nagbigay, pero parte ka po nila. So parte ka po ng sisisihin. Ganun yun sir. Eto no, naghuhumiyaw. No? Ang damdamin namin. Halo-halo, sir. May natatawa sa inyo, may galit na galit sa inyo. May naaawa kay Dave dahil ipinagpalit niya yung buhay na nakakakitaan na ng mga supporters ng Tekram na may liwanag, no? Kung paano niya ma-achieve yung kanyang pangarap na makapagtapos. No? Ngayon sir, yung liwanag
unti-unting dumidilim. Ako maisip ni Demi, shit! Paano na ang kinabukasan ko? Sir, dinadaan ko lang sa tawa, dinadaan ko lang sa ganito. Pero sir, nakakaawa po ang inyong inaanak dahil na rin po sa inyo. Dahil na rin po sa inaasal ninyo. No? Real talk tayo, sir. Magalit ka na. No? Demanda mo na ako. Wala akong problema, sir. Kasi nakikita nyo yung ginagawa nyo, nai-impluwensyahan nyo yung mga viewers nyo, yung mga commentator nyo. Kayo naman, no? Hoy, kayo namang mga viewers, commentators at mga supporter nitong taong to, ng mga taong yan, mag-isip naman kayo. Ayan na yung ebidensya, oh. Ku-question niyo yung pagtawa ni Tech Jun. Ha? Ayan na, oh, mag-focus kayo dun sa ebidensyang pinakita. Pagsabihan ninyo yung inyong sinusuportahan, boss, mali ka na, umamin ka na lang. Para medyo bawas tayo sa damage. Damage na tayo eh. Ganun ninyo naman sana yan. Ano kayo, pare-pareho kayo ng wavelength na utak? Ha? Lahat kayong mga nakasuporta? Iisa kayo? Naniniwala kayo sa inyong sinusuportahan kahit nakita nyo na mismo yung ebidensya? Bigyan nyo rin naman po ng kahihiyan yung sarili ninyo, mga sir, mga ma'am. No? Hindi pong masamang i-correct yung taong sinusuportahan ninyo kung kayo po ay may concern. No? So, pati kayo, ang kredibilidad ninyo nawawala na. Nadadamay po kayo dahil sa pagkakamali ng taong sinusuportahan nyo. Hindi lang po laging pagsag-ayon ang pwede ninyong ipakitang suporta. No? Yung questionin at i-correct po sila. Mas maganda pong suporta yun. Dahil kayo pa lang mismo, nasasala nyo na yung mali nyo. Eh, paano to lumabas ngayon sa amin? Di piyesta kami nito ngayon. Di ba? Oh, content ni Papa Bear kanina, content ko ngayon, mamaya, content na naman ni Ma'am Shimari sa live niya, tapos ilalive ko pa to. Paano yan, sir? No? Tapos, yung mga vloggers mo, umiiwas na. Ayaw pag-usapan dahil legal matters na to. Hindi pa po to legal matters. Settlement po itong hinihingi ninyo. No, settlement po ito. Sa settlement pa lang, sablay na kayo. Paano pagdating sa legal matters na pag nagkasuhan na kayo? Baka naghihikab lang yung malastas kayo. Pinagpapawisan na. No? Tapos hindi pa talaga kayo, sir, nasiyahan, ha? Talagang gusto nyong idiin yung sarili ninyo sa pagkalugmok, ha? Ito pa, sumagot pa kayo talaga, sir, ha? Tanggalin ko yan, pakita ko naman yung isa. Ito naman, during live, talagang kinaption mo pa, ha? Yung picture nila, ha? Ako, magtira ng kahihiyan sa inyo? Bakit? May utang ako na dapat bayaran sa inyo? Kung medyo bihasa na kayo, sir, sa English, alam nyo, mas magandang in-English nyo na lang, eh. No? Wala po kaming kahihiyan, wala po kaming pakialam sa kahihiyan ninyo. No? Ang gusto po namin, kayo, no? Magtira ko po kayo sa sarili ninyo, no? Kayo po ang ibig sabihin, no? Bigyan nyo ng kahihiyan yung sarili ninyo. Sa pagsasabi pa rin ng mga kasinungalingan despite of all the evidences na pinakita sa inyo. During live to, sir, no? Ito, during live to. Napanood nyo nung nilabas yung demand letter.
Ganito pa sinasagot nyo talaga, sir. Tasablay na naman. Itanong mo sa kapatid mo at Joanne kung ilang pera ang napaabot ko sa kanila upang ilagay sa bangko ng inaanak ko. Sir, hindi lang po kayo, no? Hindi lang po kayo ang nagbigay. Marami pong nagbigay. Sige, sabihin na natin, sir, isa kayo sa mga malaki ang nagbigay. No? Sabihin na natin. Pero yung mga binigay ninyo, imposible namang hindi yan nagamit ni Dave. At binigay nyo yan para kay Dave, di ba? Oh. Ano bang ginawa ng mga manalastas? Ginastos ba nila sa sarili nila? At may update po kayo niyan, sir, kung ano yung pinagkakagastusan diyan sa Lord de Biel ninyo. Ang maganda nga yun, sir, ituloy ninyo yung kaso. Magtuloy-tuloy kayo ng kaso. Para lumabas kung saan man nagastos yung pera ninyong sinasabi na nilagay ninyo sa bangko ni Dave. No? Kasi alam ko, may tutor yan, private school yan, may driver yan. No? Kasi hatid sundo yung mga yan eh. Tuition fee, school activities. Di ba, sir? Bakit kailangan yung isumbat yan na kayo mismo alam ninyo kung saan napunta yung perang yan? Nakihan ko lang, ha? Para mabasa natin, oh. Bakit ako mahihiya sa inyo? Propetang bulaan, notebook, laptop. Kung nga, hindi mo pinagamit kay Biel dahil ginagamit mo sa negosyo ninyong YT, upload at editing. Alam ni Biel lahat yan. Kaya wala akong panahong ikahiya sa inyo, ugok. Sinagot na yan ni Tech Jun, di ba? Paharapin ninyo yung alaga ninyo. Well, actually, maghaharap-harap naman kayo since kanyan may formal complaint, may formal demand letter na kayo. So, for sure, maghaharap-harap kayo niyan. No? Maghaharap-harap kayo niyan. And I hope, no, si Tech Jun maalala niyang itanong yan. No? Pinaliwanag na yan ni Tech Jun. Ikaw ang bungangang walang tigil kadadakdak. Magtira ka naman ng hiya o, oy, nagbabasa ka pa naman ng Biblia tapos ang gawain mo hindi tugma. Dito pa lang, sir, no? Nakita nyo itong live stream na to, no? Hindi mo sinagot yung ebidensyang pinakita, no, ni Tech Jun. Ito yung mga pinagsasabi mo. Nasaan po ang punto nito? Ano po ang punto ng pagsasabi nyo rito? Is this another topic na gusto mong i-discuss? Wala kang sinagot doon sa pinakitang demand letter na patunay na with sidecar. Actually, totoo yung sinasabi ni Tech Jones, no? Senseless, useless, no? Yung mga pinagsasabi mo, sir. Kasi wala kang sagot doon sa pinakitang resibo. Papasukan mo ng mga ganito. Ikaw, sir, ang magtira ng kahihiyan mo. Respeto sa sarili mo. Yun po yun. At tignan mo kung anong klase ugali ang pinapakita mo dyan sa inaanak mo. Ikaw na, sir, mismo. No? Yan ba yung gusto mong makita ni Dave sa'yo? Na si Dave mismo alam niya na single lang yung motor na yan. O kung ako yung sa'yo, sir, ang una mong hanapin, yung taong nagbigay ng ORCR na mali sa abogado nyo. No? Paharapin mo at pagsurihin mo, yun. Medyo makakabawi kayo ng hiya, no? Makakabawi ka pa, sir. Mas maganda, sir, kung ganun ang ginawa mo. Hindi yung
sumagot ka ng mga out of the topic answered, no? Sagot na para sa inyo to, sir? Or is this another issue na gusto mong ibato kay Tech Jun at sa mga manalastas? May, alam mo sir, lumalabas dito, may masabi ka lang. But, understanding the point of Tech Jun, wala sa'yo. Hindi ka nakikinig. No, hindi ka nakikinig. At mukhang wala ka na rin talagang kahihiyan. No? Pasensya na, Sir Stephen, no? Kasi ganun po yung lumalabas sa ginagawa ninyo. Umiiwas kayo doon sa mga maling nagawa ninyo and you're creating another issue para matakpan yung sablay ninyo. Same thing with your vloggers. No? Nagiging iisa po yung likaw ng diskarte ninyo. Umiiwas kayo. Hindi nyo ba alam, sir, sa the more na iniiwasan nyo yan, the more kayong nasisira? Alam nyo, hindi naman sa unti-unti mauubos ang sponsor ninyo at mga supporter ninyo, sir. No? Ang matitira na lang dyan sa inyo yung mga kapareho ninyong mahina, no, yung comprehension. Pasensya na po. Pasensya na po kung nasasabi ko yan. Kasi nakikita namin eh. Nakikita namin yung epekto. At ang nakakatakot niyan, no? Yan po yung inyong hindi sinasadya, no? Na i-inculcate sa isip ng inyong sikat na idol. Huwag kang aamin, mapitpit man ang bayag mo. Kahit mali ka pa, no? Kahit huli ka na, huwag kang umamin. Ibahin mo yung topic. Ganyan, sir, yung gusto nyong i-share, i-impart, no? Diyan sa sikat ninyong idol. Ganun po lumalabas yan. No? Ang mga sinasabi ninyo na mali, no? Hindi lang po sa inyo nagre-reflect yan. Mas malaki po ang impact niyan diyan sa sikat ninyong idol, diyan kay Dave. Yan po yung totoo, sir. Baka hindi nyo nalalaman. Hindi nyo po pwedeng sabihin na ako ang nagsasalita. Bakit nyo idadamay si Dave? Hindi nga po kasi ganun. No? Kung nakikita ng tao na kayo ay may katwiran, logical sumagot, no? May laman yung mga sinasabi, no? Maganda po ang magiging impression kay Dave niyan. Na okay, kahit papano tama yung sinamahang tao ni Dave. Magiging ganun po ang impression ng tao. Kaya lang hindi. No? Diyan pa lang sa inyong demand letter na kayo, yung mga unang nakakita dahil kayo ang nag-isip niyan. No? Mukhang kulang. Mukhang kulang ang ginawa ninyong pag-iisip. Dahil, eto ang kinalabasan. Sablay kayo. Kaya sana, sir, no? Umamin na lang kayo. Dahil the more na hindi kayo umaamin, the more na nagsasaya kami. At the more na nagsasaya kami, ako personally, the more akong nakakakitaan ng unti-unting paglaho ng liwanag sa buhay ni Dave. Naku, Dave, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa buhay mo. No? Kung itong mga taong sumuporta sa'yo ay hindi nag-isip ba, iho, mag-isip ka na. Pag-isipan mo na, no? Kung paano ka magsusurvive hanggang sa matapos mo yung pag-aaral mo. Dahil yung bumalik kay Ramil, viewers na, supporters na, sponsors na ang magiging kalaban ni Ramil. Alam namin na tatanggapin ka ni Ramil ulit. Pero si Ramil na lang yun. Yung mga kapatid, mga taong nagmahal sa'yo dati, malabo na, iho.
Kaya ngayon pa lang, mag-isip ka na. No? Kung kaya mong pagsabihan yung mga tao na sinamahan mo ngayon, please lang, pagsabihan mo na pati yung ninong Stephen mo. Dahil sa sobrang pagpoprotektan nila sa'yo, ikaw ang lumalabas na mali. Ikaw, hindi pagprotekta pala, sorry, pagkonsinti sa'yo, ikaw ang nasisira. Sinisira mo buhay mo dahil sa mga taong nakapaligid sa'yo. Vloggers man yan, sponsors man yan, ninong man yan, ninang mo man yan. No? Damay-damay po kayo. Dahil hindi kayo nag-iisip. No? At kayo naman mga viewers nila, no? Nang sinusuportahan yung idol, may boses po kayo para sabihin kung ano yung alam ninyong tama. Huwag po kayong sumang-ayon ng sumang-ayon. Kasi kayo mismo, nawawala rin yung kredibilidad ninyo dahil sa taong inyong sinusuportahan. No? Yan lang po yun sa akin. So kung sumama ang loob ninyo, please, feel free to visit my live stream or comment on the comment section of this video of mine. No? Pag-usapan natin kung ano yung mali ko. Kung masyado ba kayo nasaktan sa sinabi ko, well, yun po kasi yung totoo. Yun po yung totoo. No? Tulad ng sinasabi ko, oo, nakaside ako sa Manalastas. Kasi po, yun yung tama eh. No? Yun po, yun lang yung direct answer na masasabi ko sa inyo. Kasi nasa tama po sila. No? Kahit paano ko mong balik ta rin at bigyan kayo ng punto. No? Talaga pong tama eh. Ano pong magagawa ko? Tama nga sila, mali kayo. Tapos mali na nga kayo, ayaw nyo pang aminin. So paano pa po ako makakahanap ng pwedeng ibigay na benefit of the doubt sa inyo? Di ba? Oh. Ayan oh. Binigyan ko pa kayo ng pabor kagabi sa live stream ko. Diba? Yung mismong bayaw na ni Ramil ang tinanong ko sa kalidad ni Tech June. Tama talaga eh. Diba? Pareho kami ng pagkakaunawa ni Pony Aldi eh. Oh. Tama nga. Ayan, lumabas yung ebidensya. Kaya kung ako sa inyo, umami na lang kayo. No? Tulad po ng sinasabi ko, hindi po masamang umami ng pagkakamali. Iyon po ay pagpapatunay lamang na kayo ay marunong tumanggap, no, ng inyong pagkakamali. At magiging mas, no, may dignidad po kayo. Mas tumataas po ang respeto sa inyo kapag kayo po ay marunong tumanggap ng pagkakamali ninyo, sir. Yun yung totoo. No? So, kaya ako kasi, sir, pag-isipan mo yung mga susunod mo i-comment. Sir, yun lang sa akin. At kayo mga vloggers, no? BJ, Daisy, Ragon, oh, paano to? Ipipilit nyo pa rin, mali pa rin naman na lastas. O, iwas muna. Iwas, ibang topic muna kayo. Okay? So, issue lang tayo ha. Walang personalan. Sir Steven. At sa inyo dyan, no? Issue lang tayo. Doon kayo mag-focus. Doon nyo po ako tibagin. Doon nyo po sirain yung mga sinabi ko. Huwag po tayo magpersonalan. Kasi gawain ng mga walang utak ng mga vlogger yan. para sa akin, ha? Kaya nga hindi ako nami-personal eh. Di ba? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. At matuto po tayo mag-fact check, no? Para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.